sana'y wag mo na itong pagpasin at subukang lutasin sa mga sinabi mo na iba na dapat sa akin. Natunay ko wag mong sasabihin. Hello mga ka-farm lahat, kamusta po kayo? Ayan, nagbabalik po tayo after ng bakasyon. Ayan, piyestahan po, nag-uwi tayo ng Kamsur. Medyo matagal po tayo doon. So yan mga ka-farm lahat, nandito po tayo ngayon sa bayan po ng Tagkawayan. Kung saan buka na lang naman ng Tagkawayan po itong tinitingnan natin. So 30 minutes bago ka dumating ng bayan ng Tagkawayan from Manila, property na. So mas malapit-lapit po ito. So ito po mga ka-farm lot ay 6 hectares na tamang-tamang retirement plan, lalo po sa mga oldies, dahil ito mga ka-farm lot ay pagbaba mo, lote na, pagbaba mo ng sasakyan, flat land, and ang maganda dito as retirement plan, may income. Ano po, kasi pag retired wala na kayo income eh. Ito kagandahan nito, may karagdagang income po bukod sa pension nyo, dahil productive po at marami pong tanim na nyog ang property, and yung documents din po nito maayos din naman kasi title po at buhay po nakapangalan sa titulo. Yung access road po, mostly cemented road ang dadaanan natin, dahil yung dadaanan po natin na kalsada ay access road po ito na magko-connect sa bypass road ng Ginyangan, Quezon to Tagkawayan and to Maharlika Highway. So bagong kalsadang ginagawa po. Mula dun sa bagong kalsadang ginagawa, mga ano lang po ito, mga 80 meters, at may road right of way naman na malapit po, napasok po yung sasakyan, at yung may-ari po ng bukana na madadaanan, doon din po sila nagpepenta. So ayun mga ka-farm lot, panoorin nyo po yung actual video. Ano po, so ang presyo po nito ay 60 pesos lamang po per square meter. Ayan, meron po tayong 6 hectares dito po sa bayan ng Tagkawayan. Halos 90% ng terrain ng lupa ay flat po. Ayan, kung makikita nyo naman, flat at pasok po ang sasakyan. Ayan, kung makikita nyo, mga takaran pa po ang nyog. Ayan po ang boundary, ayan po ang muhon. Ito yung Madre Cacao, nakabakod din dyan. Puro Madre Cacao po yan dyan. Tapos makikita nyo, ito na po yung property. Flatted po siya. Sa mga naghahanap po ng retirement plan mga ka-farm lot, eto na po yun mga ka-farm lot, dahil ito po ay flat land. Kahit oldies na kayo, kahit senior na kayo, tamang-tama yung property. Kasi pagbaba mo ng sasakyan, lote na. At kahit mag-ikot kayo, maglakad kayo, hindi kayo masyadong hihingalin. Pwera na lang kung meron kayong karamdaman sa katawan, dahil platted po. Ayan, may mga sako pong mangga. Bata pa po yung mangga. Ayan. So dun po sa bandang doon, overlooking po yan mga ka-farm. Pero yan. So ngayon, makikita nyo po, hindi naman siya ganun kalinis, pero hindi rin siya ganun kadumi yung property. Ano po? So kayang-kaya po ng grass cutter kung ipapalinis nyo. So Carabao grass naman po yan, kaya lang medyo masukal na nga po. Yan. Overlooking po ito, no? So kung malilinis siya, talagang napakaganda nito. Yan. So yung distance po nito sa cemented barangay road ay ano lang po, nasa 50 to 80 meters lang. Pero pasok po sa sakyan dahil may daan po. Ayan, ipapakita ko sa inyo po mamaya pag palabas na tayo. So halos lahat po ng natatanaw natin, kahit saan tayo tumingin, may tanim po niyog. So ang maximum na tanim po ng isang hektarya ay nasa 250. So kung hindi naman masyadong puno, nasa 200. So kung sample computation natin sa 6 times
200. So nasa 1 to kapuno po ang tanim po ng nyug nito or hihigit pa. Ayan. Napakaganda mga ka-farmlat kasi talagang flat. So, at ang kagandahan nito mga ka-farmlat, buhay ang nakapangalan sa title. Ano po? At isang tao lang nakalagay, single. Ayan, kaya isa lang ang pipirma. Ayan. Ito na yung pag nalinis yung property, ito na yung matatanaw mong overlooking view. Ayan. Overlooking mountain view. Parang may source ng tubig, oh. Ayan. Ayan mga ka-farmlat, oh. Overlooking siya. Sako pa daw ba dito? Sako pa po. Ayan. Ganda. Diba? So, pag nalinis nyo to, tanaw na tanaw nyo to. Ayan. Ang ganda mga ka-farmlat. So, babalikan po natin mga ka-farmlat yung mga nyug naman. Titingnan natin yung mga bunga. Kung productive. Ayan, napakarami po mamunga ng nyug. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ayan pa. Ayan, oh. Grabe po mamunga. So talagang magandang retirement plan. Bukod sa flat land, may income. So mag-generate ng income sa mga makakabiling buyer nito. Ayan. Ayan, oh. So, ay mga farmla to. Tingnan nyo. Dami pa rin bunga. Ayun. Ayan. Ayun pa. Daming bunga niyan. Ayan. Makikita nyo, malusog po ang katawan ng mga puno. Ayan. Ba't lumingon ka? Usapang malusog. Ayan mga ka-farmlat. So maganda dito. Ayan. Talagang dasik po sa tanim, oh. Ayan. So sa mga buyer po natin na naghahanap ng paglalagyan ng kambing, bakahan, napakaganda rin itong property na to. Ayan kung makikita nyo. Dahil ayan, may makakain po ang mga kambing at baka dito. Kung manok panabong farm ay napakaganda rin po. Ano po? Dahil kung gagawin nyo tong farm ng manok panabong, hindi ganun kainit kasi nga po may mga puno ng nyog, tsaka maganda po yung spacing ng nyog dito. Ayan, and carabao grass din naman. So grass cutter na lang po yan. Ayan, napakasulit po ng tanim na nyog dito. And ang good thing kung may manok panabong farm ka dito, yung pambili mong bahog, dito nyo nakukunin sa bunga ng nyog. Kasi makikita nyo naman po na sagana talaga mamunga yan. Ano po mga ka-farmlat, so wag nyo nang palampasin. Ako, isa to sa highly recommended ko rin ngayon. Worth it po yung price sa structure ng lupa, sa laman ng lupa kasi maraming tanim, and yung distance nya sa cemented road hindi ganong kalayo, malapit lang. And yung distance nya sa national highway napakalapit lang din. Siguro mga 4 kilometers po kami nag-drive galing sa national highway papunta dito. Mga 4 to 5 kilometers. And yung distance naman po niya sa barangay road, ipapakita ko po sa inyo yung cemented road connecting to bypass road. So ayan, mag-umpisa tayo dito. Ayan. So ito po yung ating tropa. Ayan. So as you can see mga ka-farmlat, ayun yung road right of way. So bali ang may-ari po nitong Karatig ay yung may-ari din naman na nagbebenta nito. Kaya lang ito ay solo titled. So ito po yung Linderos. Ayan. So itong Karatig na lupa, tinatamnan siguro to ng mais. Ayan. Mani. Ay. Sa mga wala pong asawa dyan, maraming mani dito. Ayan. Kaya lang masakit sa tuhod. Bali, kung malilinis nga po, kung makikita nyo naman, overlooking talaga siya. So ito po yung daan. Ayan. Kung makikita nyo, kahit truck po pasok dito,
Kahit po sedan, pasok. Ayan. Van, pasok. Ayan. Makikita nyo, estimated distance po natin ay nasa 80. Yan. Kunin ko lang yung susi ko. Bro! Tara sa labas. So yan mga ka-farmland, palabas na tayo. Mga 80 meters lang to. Galing dun sa mismong sakop ng property papunta dito sa cemented road. At ang kagandahan dito sa cemented road, bago lang po yung kalsada, dinidevelop. Ano po? Two-way po yan. Ang purpose po nitong kalsadang to ay from National Highway, magko-connect po yan sa New Bypass Road Highway. Ano po? Connecting to Guinyangan, Quezon. Kaya napakaganda dahil from National Highway papunta dito ay maganda na po yung dadaan ng kalsada. Talagang dinidevelop na po. So ayan mga ka-farmland, andun yung property sa mga kaka-buyers po natin, OFW. Kung naghahanap po kayo ng flat land, may produkto, overlooking, and budget meal po dahil 600,000 lamang po yan per hectare at maganda po yung title, kaya highly recommended natin. So yan mga ka-farmland, message nyo lang po ako kung kayo po ay interesado. Yung linya po ng kuryente ayun, so mag-wiring na lang po kayo. So yan mga ka-farmland, maraming salamat po sa inyong panonood and dagsang biyaya po parati sa inyo. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maserbisyohan namin. Maraming salamat po.